Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa banal na kasulatan sa ating unang paksa sa nakaraan bilang introduction sa tamang paghati sa salita ng katotohanan. At ito ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang buong Biblia ay salita ng katotohanan mula Genesis chapter 1 hanggang Revelations chapter 22 verse 21. Ngunit hindi lahat ng katotohanan sa Biblia ay eksklusibong para sa iyo at sa akin. To give you an example, meron tayong mababasa sa Biblia na utos kay Adam and Eve. At ganun din na ang Diyos ay may utos kay Noah, no? To build an ark. Subalit hindi yon utos upang ating ito'y gawin. So, more than 85% of the entire scriptures were written for Israel. Some part of it, ito'y para sa mga Gentiles and some part for the body of Christ. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangan natin itong hatiin ng tama. Katulad ng isang cake, kailangan mo itong hatiin ng pantay-pantay. No? Otherwise, hindi makukuha ng isang tao ang nararapat para sa kanya. So, sa araw na ito, ang ating tutunghayan is about God's timeline. So, ito ay isang paraan upang maiwasan natin ang pinaghahalong doktrina sa salita ng katotohanan. Halos lahat ng mga local churches nowadays ay may kanya-kanyang paraan pagdating sa kaligtasan ng isang tao. So, kapag narinig natin ang isang fundamentalist, bubuksan nito ang kanyang Biblia sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. So ating mababasa dito, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. No? So ayon sa dalawang talatang ito, ang kaligtasan ay biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay biyaya ng Diyos, hindi sa gawa, upang ang isang tao ay hindi makapagyabang. Now, dagdag pa dito ang Titus 3 verse 5. Sabi niya dito sa talata, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, makikita natin sa talata, hindi sa gawang katuwiran ng isang tao. Ito ay habag lamang ng Diyos kung bakit tayo ay naligtas. Ang claim naman ng ating mga kaibigan nating mga Catholic sa James chapter 2 verse 24 ay ating makikita dito, yes, ye then how that by works a man is justified and not by faith only. So, sa kanila, ang kanilang kiniklaim na ang isang tao hindi lamang doon sa pananampalataya, siya ma-justify kundi sa kanyang mga gawa. Kung titignan ng mga talatang ito, magkaiba ang sinasabi ni Pablo at ang sinasabi ni James. So, sabi naman ng mga kaibigan nating INC, ang kanilang inaangkin ay ang Mark chapter 16 verses 15 to 16. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So sa kanilang talatang inaangkin na ang paraan ng kaligtasan, ito ay hindi lamang pananampalataya, kundi ito ay may kasamang bautismo sa tubig. Then ang inaangkin naman ng mga Pentecostal in Mark chapter 16 verses 17 to 18. Then in verse 17, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Verse 18, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing,
it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. No? Ito yung kanilang inaangkin na may yung mga taong tunay na sabi nila na sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sila ay makakakitaan ng mga signs and wonders, no? Yung mga miracles, no? Even kahit na sila ay matuklon ng ahas, sila ay hindi tatablan, ano? O hindi sila malalason, ano? Or even if they drink any deadly thing, hindi sila mapapahamak, ano? So sa totoo lang, ang nakita ko ito sa isang television na mayroong isang speaker about this verses, at siya ang may tangang-tangang ahas at kanyang ipinaikot sa kanyang leeg, but siya ay tinuklom nito, no, nung ulupong na yon. Hindi nagtagal, siya ay nahilo, no, o natumba, no. So, kung ating tutuusin, lahat ng kanilang binasa ay galing sa salita ng katotohanan. Hindi naman natin ito pwedeng hatulan, ano, dahil ang mga ito ay katotohanan, ano. Ang mga talatang ito ay galing sa iisang aklat na tangan-tangan ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang mga Biblia na ating binabasa at ang mga talatang ito ay nandoon. Now, ang tamang paghati sa salita ng Diyos ay isang susi, ano, upang maiwasan ang magkahalong doktrina, no, at makita natin kung sino ang kinakausap ng talata at kung sino ang tinutukoy nito. In 1 Samuel chapter 9 verse 27, may mababasa tayo doon. And as they were going down to the end of the city, Samuel said to Saul, sabi niya, bid the servant pass on before us. Ito yung sabi ni Samuel kay Saul, and he passed on. No? Then, ang sabi niya kay Saul, but stand thou still a while, that I may shew thee the word of God. Now, ang settings nito o yung pangyayaring ito ay noong ng ama ni Saul ay inutusan siya na hanapin ang kanyang mga nawawalang hayop, no, yung mga asno, at siya ay nagawi doon sa lugar ni Samuel, no. Doon hindi nila nakita ang kaniyang mga asno at sila ay ginabi, no, sa lugar na yon. So si Saul ay nakitulog kay Samuel at kinaumagahan nang sila ay bago sila umalis at inutusan ni Samuel na paunahin na ang kanyang mga katulong, no? Subalit ang sabi ni Samuel kay Saul, but stand thou still a while, that I may shew thee the word of God. No? Nais ni Samuel na magkaroon ng full attention si Saul sa sinasabi ng Diyos sa kanya, no? So sa pagbukas natin sa salita ng Diyos, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng 100%, no, na atensyon sa ating pakikinig o pagtuon sa kanyang salita. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na ating natunghayan sa nakaraan, study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan natin itong aralin na may tamang paghati. So, sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 12, ganito ang nakasulat, no? Ito ang basahin natin at wherefore remember that ye being in time past. Ito tumutukoy sa panahong nakaraan, Gentiles in the flesh, no, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. So ito ang kalagayan ng mga hentil, ano, sa nakaraan na tinawag na di pagtutuli, no. Ito sa panahon ng iyon, sa nakaraan sila ay tinawag na di pagtutuli, referring to the Gentiles people, no, nang ang mga hentil ay wala pang bahagi sa ekonomiya ng Diyos, no. Sila'y dayuhan sa mga tipan ng pangako ng Diyos sa Israel. Now, in Ephesians chapter 2 verse 13, ating mababasa dito, dadapot ngayon, sabi niya na, but sa verse 13,
But now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. No? So, but now, ang sabi niya, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sa talatang 13, makikita natin na mayroong bahagi sa salita ng Diyos na natapos ang isang panahon, at nagsimula ang isang bagong panahon. At ito yung but now, yung in time past ay tumigil. Dito nagsimula ang paghihiwalay ng dalawang panahon na yan. Ito yung time past and but now, sa iyong banal na kasulatan. Sa madalit salita, ang panahong in time past ay huminto at nagsimula ang panahong but now. In Ephesians chapter 2 verse 7, sa ating screen, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. No? So dito, itong ages to come o yung darating na panahon, ages to come, ay, ang sabi niya rito, ay may pakita niya ang totoong kayamanan ng kanyang biyaya sa kanyang kagandahang loob, sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa mga talatang ito, malinaw na mayroon tayong mga panahon na darating, kaya sa timeline ng Diyos, mayroon tayong nakaraan, ngunit ngayon, yung present, at sa panahong darating, So, tandaan natin, mula sa paglikha ng Diyos, hanggang sa kabuuan ng mga panahon, tinatawag natin itong inside time. Personally, yung inside time, o para tayong nasa isang time capsule, by way of illustration, tayo ay nakapaloob dito, from creation until the fullness of time, So, ngayon, titignan natin itong God's timeline based on your scriptures, Gagawa tayo ngayon ng isang chart, So, mula sa paglikha, kung titignan natin yan, mula Genesis hanggang sa Malakias, maliit lang ating screen, pero kung i-blow out mo yan from Genesis to Malakay, Then after 400 years, after 400 years of silence, dumating si John the Baptist from the desert, siya ay mula sa ilang, siya ay nangangaral, at ang kanyang tungkol ito sa pag-ahari ni Jesus, ngunit hindi tinanggap, at siya ay pinatay, inilibing at muling nabuhay, Pagkatapos umakyat sa langit, at ito ay makikita natin sa four gospel, makikita ninyo dyan sa ating slide. Ito ay yung four gospel, Nagpatuloy ang munting kawan at sila ay nangaral hanggang sa Acts chapter 7, Si Esteban, so dito siya pinatay, at tinanggihan ang Santong Espiritu, in Acts chapter 7 verse 51. Ito ang tinatawag na panahong in time past. So tandaan natin from Genesis to Acts chapter 7, ito yung panahon na in time past, At so ating patutunayan ito ayon sa sinasabi ng Biblia, later on, Then mula kay Pablo, si Pablo ay nakakilala sa Panginoon at hanggang ito sa ang church ay kukunin ng Diyos. So ito sa ating God's timeline, ito ang tinatawag nating but now, Pagkatapos ng panahong ito, magsisimula ang 7 years tribulation. Yan, So pagkatapos papasok ang 1,000 taong pag-ahari ng ating Panginoong Yesus. At ito ngayon ang tinatawag nating ages to come, So sa ating tatlong panahon, bahagi ng mga panahon, tatlong ages na ito, sa loob ng mga panahon, ayon sa salita ng Diyos,
meron tayong meron tayong in time pass, no? Kung makikita ninyo sa ating screen, no? So ito ay from Genesis to Acts chapter 7, no? And then natapos yung in time pass at nagsimula ang panahong but now. Makikita natin sa yung screen. And then, pagkatapos na yung body of Christ ay kukunin ng Diyos, magsisimula itong tinatawag nating ages to come. No? So, in rightly dividing the word of truth, may tatlong panahon. No? Now, ating sisikaping suriing mabuti itong God's timeline. Ano? Ating susuriin yan itong God's timeline ayon sa salita ng Diyos. So, mula Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Genesis chapter 11 verse 32, makikita sa ating pulang araw, no? Makikita natin yan sa pulang araw. At ito ay Genesis chapter 1 to Genesis chapter 11 verse 32, ano? At ating itong palalakihin, ano? Itong nakaturong pulang araw na yan. So ito yung Genesis chapter 1 verse 1 to Genesis chapter 11 verse 32, no? Sa bahagi ng iyong Biblia, dito nagsimula ang paglikha, no? Then pagkatapos dumating ang panahon ni Noah, ang baha, no? At nakita ng Diyos ang kalagayan ng tao. Ito ay pasama, no? Sa Genesis chapter 6 verse 5, ang kasama ng tao ay palala ng palala dito sa lupa, no? At ang bawat haka ng kanyang puso, ang kanyang isip ay pasama ng pasama, no? Sa Genesis chapter 6 verse 5, hindi ko na ilagay sa ating slide, pero ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, no? And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So naisipan ng mga tao noon during those days na gumawa ng isang tore, no? At ito'y pinangalan ng Babel, no? So sa mga panahong 'yon, ang buong mundo ay napakagulo, no? At ito ay naging palala ng palala ang kalagayan ng tao during those days. At ito ay isang parang downward spiral, ano, ang kasama ng tao. Hindi ito evolution, no, but it is devolution, no. So sa paningin ng Diyos, no, ito ang sinabi ni Jesus na ang masamang tao ay lalala ng lalala at ang kasama na rin dito yung ang edad ng tao ay umikli, ano, from 1,000, almost 1,000 years, yung pinakamatandang tao na nabuhay sa lupa, si Methuselah, 969. At ito'y bumaba hanggang sa mga 120 na taon hanggang pababa, no? So muli lamang itong magbabalik ang edad ng tao sa halos na 1,000 taon sa mga panahon na darating, no, during the Millennial Kingdom. Nautandaan sa bahaging ito ng tore ng Babel, may isang grupo lamang ang mga tao noon. Tandaan natin to, no? Lahat sila ay tinatawag ng mga hentil, ano? At sa mga panahong yon, of course, wala pang Jacob, wala pang David, walang Solomon, walang Moses, no? At wala pa dito si John the Baptist, walang Pedro, walang Santiago, at tiyak na walang Apostol Pablo. So, wala pa yung dispensation of the grace of God at ang body of Christ ay hindi pa umiiral, ano? Tandaan natin, ang body of Christ ay nagsimula lamang sa panahong but now, no? Now, sa Genesis chapter 11, verses 1, ating makikita dito sa ating slide, and the whole earth was of one language and of one speech. So, mayroon lamang isang grupo at isang wika ang mga tao sa mundo noon. Ngunit ginulo ng Diyos ang kanilang wika at sila ay ikinalat sa iba't ibang
panig ng iba't ibang bansa, no? So pagkatapos dito, mula sa Genesis chapter 11 hanggang Malakias, ang kalagayan ng tao ay naging magulo at mababa ang tingin ng Diyos sa kanila, no? Sa tao, no? Sa panahon na yon, iisa lamang ang grupo ng tao, no? At sila ay mga Gentiles, no? Wala pa yung mga Hudyo sa panahon na yon, no? So, sa susunod na bahagi ng yung Biblia ay ating titignan ngayon yung panahong mula sa Tower of Babel to Malakay, no? At the end of Malakay. Now, nakita ng Diyos si Abraham mula sa lupay ng Ur, no? Tinawag siya at may ipinangako sa kanya, no? Tingnan natin yung kanyang sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto a land that I will shew thee. So, nautusan siya ng Diyos si Abraham, ano, sa kanyang pagkatawag na lilisan sa kanyang mga mahal sa buhay, ano, sa kanyang pamilya, no. Verse 2 at in verse 2, And I will make of thee a great nation, ano, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing, ano. In verse 3, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Ano? So, sa mga talatang ito, makikita ang plano ng Diyos sa bansang Israel, ano? Kung paano sila pagpapalait. Ano? At ganoon din ang mga hentil. Through them, sila ay pagpapalain din ng Diyos, ano? Sa pamamagitan nila. Ano? So, dito nagsimula ang bansang Israel. Ano? Dito nagsimula ang bansang Israel. Sa panahon na yon, ang unang naging Hebreo ay si Abraham at dito nanggaling ang bansang Israel. Pinili ng Diyos ang bansang ito at ang Diyos ay nakipagtipad sa kanila ng pagtutuli, ano, o circumcision, ano. So, sa Genesis chapter 17 verses 1 to 14 sa ating slides, pero ang babasahin ko lang yung chapter 17 verses 10 and 11, ano. This is my covenant which you shall keep between me and you and the seed after thee, ano. Every man child among you shall be circumcised, no. Tandaan natin, ang tipan na ito ay para lamang sa mga piniling bayan, which is Israel, no. Ang Israel, no, kailangan silang tuliin ang bawat batang lalaki. So, hindi ito required sa ibang bayan, no. Ang konteksto dito ay ang pagtutuli sa kanila, no, upang magkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng pagtutuli at ng hindi pagtutuli, ano. So, in verse 11, and you shall circumcise, sabi dito, the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. So, ito ang kanyang tipan, no? Ito ang kanyang token, no? So, sa liwanag ng katotohanan, ito, no, sa ating nabasang talata, mayroon na ngayon dalawang grupo ng tao, no, sa mga panahon na yon, no. Ito ay ang mga Hebreo, no. Hebreo sa mga circumcision, no. Ito yung doon sa mga circumcised people, ano. At ang mga hentil naman ay para sa mga uncircumcision. So, dalawa na yung grupo natin ngayon, ano, dito makikita natin itong circumcision and the uncircumcision. So, ngayon, madali na nating maunawaan ang talatang ito, no? Titignan natin yung talatang ito. Itong Ephesians chapter 2 verse 11, ano? Sa nakaraan, sabi niya dito,
Wherefore remember, ang sabi niya, that ye being in time past Gentiles. Si Pablo ay tinutukoy dito yung mga believing Gentiles, no? Who are called uncircumcision, no? By that which is called the circumcision in the flesh made by hands, no? Sa nakaraan ng mga hentil sa laman na tinatawag na hindi pagtutuli. Kaya mula sa simula from Genesis dito, no? From Genesis to Malakay, no? Sa ating chart from Genesis to Malakay, no? At least para makita natin sa ating chart, ay nagpapakita sa katotohanan ito ng gitnang pader, no? Mayroong itang gitnang pader, no? Ng pagkahati sa talatang ito. So, bababasa natin yan sa Ephesians chapter 2 verse 14, though hindi ko rin nailagay sa ating slide. You can read in your scripture, Ephesians chapter 2 verse 14, for He is our peace, who had made both one, ano, and hath broken down, ano, the middle wall of partition between us. Dati silang mayroong distinction, magkahiwalay, ano. Subalit, ang sabi niya, ngayon, both one, sabi niya, who had made both one, sabi niya, and had broken down the middle wall of partition between us. So wala na ngayong wala na ngayong separation between the Jews and the Gentiles, no. So take note, tandaan natin habang nariyan ang partition na ito, the wall of partition, naghihiwalay ang pagtutuli sa habang nariyan yan, ano, ang pagtutuli sa hindi pagtutuli. So sa tuwing makikita ang partition na ito sa iyong banal na kasulatan, hindi maaaring magkaroon ng katawan ni Kristo. That's it, no? At bakit? Dahil ang katawan ni Kristo ay binubuo lamang ng mga Hudyong mananampalataya at mga Hentil, no? Na believing Gentiles. Subalit sa panahon natin ngayon, wala nang pagkakaiba. So madali na nating ma-identify nowadays dahil wala na ngayong wala nang pagkakaiba, wala nang God is the respecter, today, nowadays, wala nang pagkakaiba sa dalawang grupo na ito sapagkat ang katawan ni Kristo ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil, dahil wala nang pagkakaiba ayon sa talatang ito na ating babasahin, For there is no difference between the Jew and the Greek, for the Lord over all is rich unto all that call upon Him, wala na ngayong pagkakaiba ang Hudyo at ng mga Grego, referring to the Gentiles people, Ibig sabihin sa usapang doktrina, hindi natin mailalapat, ang anumang tagubilid mula sa seksyon ito, mula Genesis hanggang Malakias sa katawan ni Kristo. Dahil ang pakikitungo ng Diyos dito sa Israel, upang sa pamamagitan nila ay magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa, yung promise ng Diyos kay Abraham in Genesis chapter 12 verse 3, so that is the truth, based on your scriptures. Now, tandaan natin lahat ng kasulatan ay isinulat para sa lahat ng tao. Ngunit hindi lahat ay nauukol para sa iyo at sa akin. Ganito natin, ako personally, ganito ko natin nakikita, ang banal na kasulatan. Bagamat ang katotohanan ito ay naisulat para sa iyo at sa akin, the entire scripture, subalit hindi nauukol para sa iyo at sa akin bilang bahagi sa katawan ni Kristo, Hindi lahat, nauukol para sa iyo at sa akin. Ito ang madalas na nagiging problema ngayon sa mga Bible students. Para sa iba, ang buong Biblia ay naisulat at nauukol para sa kanila, lahat, Hindi nila ito isinasaalang-alang kung sino ba ang kinakausap nito o kung kanino naka-address, itong mga talata. Ngayon, upang makita natin ang distinction, excuse me. Ngayon, upang makita natin ang distinction,
o ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupong ito na nangyari noong nakaraan in time past or ating babasahin ng mga talatang ito ngayon So ating titignan sa Exodus chapter 11 verse 7 Ayon sa talatang ito, "But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that the Lord that put a difference between the Egyptians and Israel." So talatang ito ay pinapakita ng Diyos ang pag-iingat niya sa mga anak ni Israel o maging sa kanilang mga hayop Ang Ehipto dito between the Egyptians ay naglalarawan ng isang uri ng mundo or nations other than Israel. Ito'y signifying the Gentiles people, Gentiles nations, Egyptians. So sa Exodus chapter 9, verse 4, 3 to 4. "So behold, the hand of the Lord is upon thy cattle which is in the field, upon the horses, upon the asses, upon the camels, the oxen, and upon the sheep. There shall be a very grievous rain." Makikita natin sa verse 3 na even ang Diyos ang pag-iingat niya sa kanilang mga hayop sa darating na malaking pagpatay sabi niya a great rain So then in verse 4 ating mababasa rito, "And the Lord shall sever between the cattle of Israel and the cattle of Egypt and there shall nothing die of all that is the children of Israel." So again, maging sa mga hayop ay may distinction ang Diyos sa mga Hebreo at sa mga Egyptian or or yung any other nations So in Leviticus chapter 20 verses 22 to 26 ating babasahin ito and then sabi niya rito sa 22, "You shall therefore keep all my statutes and all my judgments and do them, that the land whither I bring you to dwell therein is spew you not out." So then in verse 23, "And you shall not walk in the manners of the nation which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhorred them." So malinaw na nagbibigay ng mga dito sa mga dalawang talatang ito, nagbigay ng mga palatuntunan ang Diyos sa kanila bilang babala upang hindi sila isuka kung saan sila dadalhin Before na sila ay tutungo sa lupain na yon, pinaalalahanan sila ng Diyos ayon sa mga talata Sa verse 24, ating ring makikita, "But I have said unto you, you shall inherit their land and I will give it unto you to possess it. A land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God which have separated you from other people." So malinaw dito yung word na which have separated you. Makikita natin na makikita natin dito sa talata na sila ay hiniwalay na ng Diyos ang mga taong ito Now, sa verse 25, ang sabi niya dito, "You shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean, and you shall not make your soul abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing." And then that creepeth on the ground, which I have separated from you as clean. Ipinapakita din dito sa talata ang distinction maging sa malinis at maruming hayop. Then in verse 26, ating itutuloy, "And you shall be holy unto me, for the Lord I am holy, and have severed you
from other people that you should be mine. Na malinaw sa talatang ito, sila ay mga tinawag silang banal, holy unto me, sabi niya, or I am the Lord, I am holy, iniwalay ko kayo, sabi niya, I have severed you from other people, So then in Deuteronomy chapter 14 verse 2, so makikita din natin sa talatang ito, there is a distinction between the Jews and the Gentiles, So in verse 2, for thou art an holy people, unto the Lord thy God, and the Lord had chosen thee to be a peculiar people unto himself above all nations that are upon the earth. So malinaw itong title na chosen people at holy people, a peculiar people. It is referring to the Jewish people, Israel, yung sinasabi ni Peter sa kanyang sulat, a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. It is referring to the Jewish people, and not for the Gentiles people. Now, sa panahong in time past, ang mga Hudyo ay may kinalaman sa, tandaan natin, sa panahong in time past, ang mga Hudyo ay so makikita natin dito sa panahong in time past, sila ay may kinalaman sa kautusan, Nagbigay ng tagubilin ang Diyos na sumunod sa pagtutuli ang mga Israelita, Sa tuwing ikaw ay nasa ilalim ng batas, tandaan natin, remember, ang katawan ni Kristo, ay hindi maaaring umiral sapagkat tayo ay nasa ilalim ng kautusan, Tandaan natin, tandaan din natin ang lahat ng nangyari sa Israel, ay naayon sa mga propesiya, Makikita natin sa ilalim nating slide. Isang prinsipyo na kailangan nating tandaan, Ang katawan ni Kristo ay hindi para ang paksa sa katawan ni Kristo ay hindi patungkol sa mga propesiya, Ang katawan ni Kristo, tandaan natin, ay isang lihim na itinago ng Diyos, before the foundation of the world. At ito ay ipinahayag lamang kay Pablo hindi nagtagal pagkatapos na siya ay maligtas sa daan ng Damasco, So, ang bahaging ito ay mula sa Genesis hanggang sa, tandaan natin, mula Genesis hanggang sa Malakay, Ito yung sa ating timeline, ito ay mula Genesis to Malakay. So far, ang ating tinatalakay na panahong mula sa Genesis chapter 1 hanggang Malakias ay bahagi pa ito ng in time past, Makikita ninyo sa taas sa ating screen. So ito ay bahagi ng in time past. Take note, sa timeline ng Diyos, kapag ito ay nasa time past, ang body of Christ ay hindi pa umiiral. Dahil meron pa itong separation, distinction between the Gentiles and the Jews, So now, ating ngayong titignan ang sections mula kay Mateo to John, Titignan natin sa 4 Gospels itong mula kay Mateo hanggang kay John. So ating itong titignan ngayon. Natapos na natin ng Genesis hanggang Malakias at ating nakita ang partition wall, yung partition of wall, Ating itong nakita yung partition of wall. So the Jews and the Gentiles, at ang body of Christ ay hindi pa umiiral sa mga panahong iyon. So sa bahaging ito ng 4 na ebanghelyo ay ipinapakita na tayo ay nasa panahong pang in time past. Remember that, Nandyan pa tayo sa in time past. So at wala pa tayo sa panahong but now. At bakit natin masasabi ito kapag pumasok ka sa ebanghelyo ni Mateo, tandaan natin to, ikaw ay papasok sa lumang tipan, Sa lumang tipan.
or in the old village kung saan ang mga sinagoga ay punong-puno ng operasyon, no? At ang punong saserdote ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin. At alam naman natin kung ano ba yung tungkulin ng mga saserdote during those days. Sa mga panahon na yon, sila ay nag-ahandog, ano, ang dugo ng kambing at mga toro ay ibinubuhos, ano, sa araw-araw, ano. Ang sistema ng pagsasakripisyo ay nasa full operating mode, no, nandoon, ano, patuloy, ano. So ang naghihiwalay, no, sa Malakias at Mateo ay tandaan natin mayroong isang gap na 400 years of silence, no. At ang katahimikan ito ay binasag lamang uh, nang ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, ng si John, ano, ay nangaral, ano. At sa ang kanyang pangangaral, ihanda ang daan ng Panginoon. Sa apat na ebanghelyong ito, ipinapakilala dito kung paano naisilang ating Panginoong Yesus at nagsimula ang kanyang earthly ministry at tinawag ang kanyang 12 alagad, no? So, kung inyong papansinin, nariyan pa rin ang dalawang grupo, no? Tandaan natin to. Nandiyan pa rin ang dalawang grupo ng mga tao sa mundong ito, no? Yung Israel, sa mga circumcised people, at sa mga Hentil, sa mga uncircumcision, no? Ito yung nandiyan pa yung dalawang grupo. Ayon sa salita ng Diyos, nangyari sa mga araw ngayon kay Jesus bilang si Jesus ay ministro sa mga Hudyo, no? Or circumcision. Makikita natin yan sa Romans chapter 15 verse 8. So, ayon sa Romans chapter 15 verse 8, kung mababasa ninyo sa ating slide, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers, no? Ayon sa talata, si Jesus ay isang ministro, no, ng pagtutuli upang pagtibayin, no, ang mga pangako na ginawa sa magulang, no, o sa mga magulang ng mga o sa magulang nila, no. Ano ba ang ibig sabihin na siya ay ministro, no, ng pagtutuli? May iba't ibang ministro sa bawat grupo, no? Nowadays, ano, katulad ng halimbawa ng mga Pentecost, no? O Pentecostal, yung mga Baptist, Lutherans, Methodist, halos lahat ng mga grupo na mayroong iba't ibang mga tagapanguna, no? Or tinatawag nating mga ministers, no? Sa mga grupong yan, no? So dito si Jesus ay during those days, siya ay minister ng mga pagtutuli or minister of the circumcision, ano, sa mga Jewish people. At tandaan natin, hindi pagtutuli or Gentiles, no? Ibig sabihin, ang gitnang pader ng partition ay nandiriyan pa rin, no? There is a gap, no? There is a wall of partition between the Jews and the Gentiles, no? Si Jesus ay minister ng mga Jewish people, hindi sa mga uncircumcision, ano? So, umiiral pa rin ang middle wall of partition. Tandaan natin, habang ang gitnang partition ay umiiral, hindi pwedeng magkaroon ng katawan ni Kristo. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay binubuo ng believing Jews and believing Gentiles. Take note, no? Sa ating modernong panahon ng Kristyanismo, ang synoptic gospels ay ibinibilang sa body of Christ. Now, paano natin mapapatunayan ang katotohanan ito? Pwede ba natin itong ang ating pag-angkin ay pwede ba nating mapatunayan based on the scriptures? So, ating itong ipagpapatuloy sa susunod na araw, no? Ating sisikaping tignan kung ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. For the meantime, maraming salamat and God bless. To God be the glory.